ng sasaktan. Ang tingin ko kay Marcos, nasunugan kami ng bahay guys. Si Apo laki na talaga yung aking. Not yung sa atin lang, dahil lang I stand for. So guys, wala na akong sabing pauwi si Duterte. Hi guys, dumating ang aking order sa Temu Japan. Ito yung model ko. At ito nakakayo ko ng laman nito. Tara! Ano kaya ito guys? What do you think? Kung anong naman ito guys? Magugulat siguro kayo. Ang totoo niyan guys, ang loyalist Marcoses. Loyal talaga ako kay Marcos guys. Pero si Tatay Digong guys ay tanda na. Nung mga napapanood ko guys na pumayat siya, malungkot, tapos hindi siya sanay sa lamig kasi yung papa ko guys napunta ng Japan, hindi siya guys doon sa lamig ng panahon ng Japan, parang diba kasi nagsin na yung buhay ng tao, diba, wala naman siyang talagang totally sakit na cancer, pero syempre yung ganong edad guys, dapat yan ini-enjoy nyo na lang yung everyday life. Kasi di ba, lahat naman tayo papunta doon. Pero ibig sabihin guys, ano man yung naging kasalanan niya, syempre, lahat ng tayo nakakasala, di ba? Pero, parang nakakaawa. Parang naawa lang talaga ako guys. Pero hindi ako yung pro Duterte. Ang totoo niyan guys, lahat about Marcos, pag may narinig ako, nagagalit ako, pero wala akong magawa. Kasi yun ang mga opinion ng mga tao, diba? Tsaka, ano lang talaga ako, kung sino yung nakaupo dyan, kung sino yung presidente natin, huwag nating bash, diba? Kasi may ginagawa naman talaga yung tao. Guys, syempre, nasa ibang bansa ka, yung passport natin guys, 5 years lang yun, diba? And then, pero hindi ibig sabihin na si Duterte yung gumawa ng 10 years na passport ha. Kaya ang gumawa nung kasi parang nagpirma lang siya because he's a president, kaya siya yung pumirma. Papasalamat din ako doon kung sino yung gumawa ng batas nun. Pero syempre dahil sa kanya inaprubahan niya yung 10 years na ating passport. Yun lang yung naalala ko guys kay Duterte. Tapos kahit naman siguro naging corrupt yung presidente natin, ay buti kung bata pa yan guys, okay lang makulong siya gano'n. So hindi naman kasi 80 years old na guys. Yung ganang ko nga namatay 83. Pansa bumabaliktad ako kung sinong presidente ngayon, ginagalang ko yan guys. Saka ako guys, pro government ako guys kung sino yung dyan nakaupo na magandang ginagawa, doon ako. Yan, kung sino yung kahit presidente pa yan guys, kahit anong gawin nila, buhay nila yun tsaka kung baga sa guys, don't judge, diba? Huwag natin i-judge yung tao kasi buhay nila yun diba? Ang dami kong narinig about Marcos, ang dami kong narinig about Duterte. Siyempre si Sara naman guys, kahit ganun yung si Sara, tatay niyo kasi yun gusto yung pagtanggulin sa sariling tatay niya, kaya siguro punta siya ng talong. Pero wag lang siya yung basher sa bansa, ganun. So guys, wala na akong sabing pauwin si Duterte, diba? Kung talagang pero syempre kung talagang gusto nilang pauwin si Duterte, bakit hindi niya kusapin ng presidente, diba? Nandiyan na naman niya si Ferdinand Marcos, mabait si Ferdinand Marcos guys. At kung ano man yung ihiling mo sa kanya, tutuparin naman nila yun huwag na kasi magtaasan ng pride, diba? At kaya minsan ayoko sa politics guys, kasi di ba ang politics talaga nakabuntot yung corruption, di ba? Kung corrupt ka, wala tayong magagawa dun, di ba? Kung magnanakaw ka, wala tayong magagawa dun, di ba? Pero ang gusto ko lang sabihin na kung may kasalanan ka, pagbayaran mo yun, di ba? Kaya parang siguro na rin, parang karma na rin sa kanya yun, pero guys, merong chance na makauwi siya kung
ibababa lang yung pride ng mga Duterte doon kay President Marcos, ay baka makauwi siya. Pero, at syempre, hindi naman sa pag-ano, dahil syempre matanda na nga yung tao. Hindi naman sa pro Duterte ako o DDS ako, hindi ako guys ha, ano lang ako yung kung saan yung ano ko, yung aking focus, kung sino yung nakakaawa, di ba? At I salute kay President Marcos guys kasi talagang nagtatrabaho talaga ang ating presidente. At dahil sa kanyang gumaganda yung ating ekonomiya. Kasi masyado na nga silang kumbaga sa ano, yung lubog na nga sila sa problema nila. Tapos dyan nagdagan pa kasi ng anak, kaya dapat naman pag-uusap siya doon kay President Marcos na pauwing na si Tatay Digong, di ba? Para ano, kasi di ba guys, isipin mo sa atin ganyan lang ang problema. Paano sa ibang bansa may mga gera na, di ba? Ano lang yun? At in my opinion ko lang to guys ha. Siyempre, nung nalaman kong pait na si Tatay Digong, yung tatay natin, dating presidente. Kaya naman siya tinawag na tatay guys kasi pangulo siya kaya dapat talagang tawagin siyang tatay. Pero hindi ko siya tatay ha. Tapos, di ba? Gusto ko lang ng mapayapang pamumuhay dyan sa Pilipinas, di ba? Maging mapayapa tayo dyan, walang away-away. Kaya nga guys, nalulungkot ako. Pag binubuksan ko yung TV, puro mga ano, yung parang nagwa-war na rin tayo. May war na rin tayo kasi sabi sa kabila, gato sa kabila, di ba? Puro kawawa si Marcos kasi binabash ni Sara. Parang ganun. Pero hindi naman talaga hindi naman natin kayang lutasin ang mga problema natin sa Pilipinas, di ba? Ang makapaglutas lang yan, yung mga nag-aaway, di ba? Pero kung lalabas yung people power, mga ganyan, siyempre meron tayong mga pakialam dyan. And ako lang naman, kasi bawat bukas ng TV, parang, ano pa to? May mga giyera na sa ibang bansa. Sa Pilipinas, away ng away, na walang mag-aaway sa pera. And the truth guys, is, malit pa lang ako, si Apo Laki na talaga yung aking nakilalang presidente. Simula't simula. Kaya yung mama ko, dahil teacher siya, syempre, doon kami nakakuha ng mga information, dahil teacher na yung mama ko. Dati yung malit pa akong narinig ko, may mga binibigay ng bonus, si Marcos ang nagbibigay ng bonus, parang si Marcos yung napapakain sa amin, di ba? Parang gano'n. Kasi ang bait talaga ni Apo Lakay. Kasi simula pa lang. Kaya naging loyalist kami, naging loyalist ako. Iyon ko lang sa mga ibang kapatid ko, pero ako, kung saan yung mga magulang ko, doon ako. Mas may kwento lang ako guys, nung nasunugan kami ng bahay guys, doon sa Tacloban, kasi taga Tacloban kami. Nasunugan kami ng bahay. Tapos, syempre nasunog yung bahay namin. Hindi nagpunta kami doon sa yung parang eskwelahan. Doon kami tumira ng mga ilang days kasi nga sunog yung bahay namin. Talagang yung puro mga abo na yung bahay namin. Naging abo na lahat doon sa bandang sa amin. Tapos syempre wala kaming matitira, wala kaming pagkain. Doon kami nakatira sa eskwelahan. Talagang nag-evacuate kami doon pupunta sa eskwelahan guys. Tapos ito yung mga naalala ko lang. Siguro mga ako ng mga 5, 6, mga ganyan ako. Mga 3 yata, hindi ko alam. Basta I remember na sa mga panahon na yun. Kasi bata pa talaga ako nun eh. Siyempre guys, dahil nasunugan kami, may mga binigay si Marcos na parang yung kanilang parang ayuda ngayon, kumbaga saan ayuda. May mga sardinas, may bigas, may tinapay. Doon sa isang supot na yun guys, nandun na yung mga pagkain. Parang galing kay Marcos. Siyempre narinig ko yun. Parang sabi ko, salamat sa Diyos kasi akala ko mamatay na kami doon sa tindahan. Wala yung pagkain, wala yung tubig. Kaya hanggang ngayon talaga guys, I stand for PBBM dahil
Dahil sa tatay niya, sa tulong ng tatay niya, parang hindi ko naman sinasabing atarimay na kuto. Pero alam mo yung atarimay na kuto, parang hindi ko sabihin guys, dahil presidente siya, dapat lang kaming tulungan ganun. Di ba hindi? Kasi may mga presidente mga ano eh, mga demonyo, di ba? Na walang pakialam sa mundo. Na sila lang, kanilang ganun lang. Parang si Marcos ngayon, kung ano nang nangyayari, di ba? Ayuda o tinutulungan kung ano nangyayari. Sa time ko, doon sa time namin, that time, yung presidente pa si Apo Lakay, parang pumasok sa isip ko guys, kasi bata pa nga ako. Siyempre, ang pagbata ka, ang bilis mo ipasok ang nasa isip mo. Ang ano nangyayari, parang nagkakaroon ka ng lahat yun naka-input sa tama mo yun. Kumbaga nakapasok sa ulo mo yun, yung mga nangyayari. And then guys, yun na nga, yung nangyari na ngayon guys, parang ang tingin ko kay Marcos, he's the God. Parang siyang Diyos sa buhay ko, sa buhay namin. Tsaka, he's my hero. Parang ganun. Ito nang naramdaman ko noon na parang, Diyos ko, salamat sa Diyos. At dahil kay Presidente Marcos, nagkaroon kami ng pagkain. Ganun. Kasi, di ba, hopeless ka na nun sa mga panahon na yun. Kahit anong sinabi nila, magnanakaw si Marcos, o ano si Marcos, gato si Marcos, hindi ako natablan ng hate sa mga Marcoses. Kasi, yung hate, pag nagka-hate ka, parang, di ba, I'm a loyalist, you know. At hindi ko mababago yun. Di ba? Pag mahal mo isang tao, mahal mo. Hindi mo hindi mawawala yun, yung pagtingin mo sa isang tao. At saka guys, nagka-interest lang ako sa politics na yan. Dahil naging presidente si Marcos guys. Kasi I'm a loyalist, di ba? Nung nagkaroon ng ganyan, na nagkaroon ng presidente uli, ang Pangulong Marcos, ay parang nagkaroon ako ng interest sa politics. Kasi noon kasi wala naman talagang TV, wala naman mga ganon, di ba? Narinig ko lang yun sa radyo, yung mga ganon si Marcos, si Aquino, narinig ko lang yun dati guys sa mga radyo. Kasi radyo lang ang gamit namin dati. At ito lang ang masasabi ko ngayon din. Kung sino man next sa 2028 na magiging presidente dyan, wala na akong interest kung sino man yan ang pumasok din ng presidente. Only now, ngayon lang, this time lang guys, na nagkaroon ako ng interest sa politics. Pag hindi na yan si Marcos ang umupo dyan, at hindi na wala ng Marcos na umupo dyan, ayoko na. Did you know that lahat ng mga vloggers na mga Marcos ay sinubscribe ko guys dahil lang kay Marcos? Pero yung mga vlogger ng mga Duterte, hindi ko sinubscribe siya kahit sino yan, kahit yan si yung pinakaano nila. Yan, si Maharlika. Hindi ko yun kasi mga ano yan eh. Mga pro-Duterte nga sila, di ba? Kaya kung ako man ngayon, hindi naman ako mabaliktad. Basta, natuwa lang ako kasi I want justice para kay PRDD, diba? Gusto ko na siyang uuwi para kasi guys, pag halimbawa guys, umuwi ng nakapantay na yung paa ni Duterte, siyempre masakit yun guys sa Pilipinas, tsaka yung sa pamilya, tsaka sisisihin na naman yung Marcos na masama na naman yung Marcos. Kaya hanggat maaga, hanggat buhay pa si Duterte, iuwi na lang sana yan ni presidente natin ngayon si Marcos, at humingi sila ng hindi naman maganda yung masama na naman yung mga Marcos, di ba? Parang nasasaktan ako guys, parang gano'n. Kasi hindi naman masama yung mga Marcos eh, di ba? Kung pauwi niyan ni Marcos si Duterte, why not? Kayang-kaya guys. Kung ang anak lang niyang si Sara ay humingi ng konting apologize or magbati. At ayun na nga guys, sumaba yung ating usapan, no? Pero right now,
I stand for PRDD. Sa president, yung dating presidente na si Duterte. Kasi naalala ko guys yung papa ko guys. Nung pumayat yung papa ko. Hindi ako bumabaliktad gaya sa ang sabi ko lang sa ngayon. Wala akong pakalam kay Sara. Galit ako niya kay Sara. Sara Duterte. Wala akong nandiyan. Wala akong ka-interest niya kay Sara. Kasi parang she's not a normal. She need to go to hospital to check her brain. What happened of here. And I can't believe it na meron tayong ganong presidente na sinisiraan yung sariling bansa, di ba? Ang gusto ko lang guys sa ngayon, para walang away, para walang gulo ang bansa natin, gusto ko maging mapayapa. Sana may humiling na tulungan si Duterte at pauwi na dito sa Pilipinas. Siguro naman baka, di ba? Hindi siguro magtatrabaho yun kasi matanda na eh. Kung ayaw nyo man, yun lang yung aking opinion guys. Pero hindi ako galit sa mga Marcos. Hindi ako galit. At hindi ko dapat sisihin si Marcos. Ang sinasabi ko lang guys, sana ay humingi sila ng tulong kay Ferdinand Marcos. Yun lang guys. Kasi parang hindi na sila maging masama sa tingin sa mata ng mga tao. At dito lang tatapos sa ating usapan guys. At naano ko lang, naisingit ko itong video na to, itong nag-vlog ako for this at saka ito na guys, pakikita ko na nga sa inyo guys kung ano yung binili ko guys ha. Huwag kayo makagalit mga loyalist kasi hindi naman talaga ako masamang tao, hindi naman talaga ako bobo para supportan ko yung mali, di ba? Hindi dapat natin ibig ko sabihin, hindi mo dapat itama ang mali, ganun. Kaya ang gusto ko lang in my feeling sa nararamdaman ko ngayon, parang naaawa lang ako dun sa presidente natin dati. Okay, kahit criminal pa siya o ano pa siya yun eh, di ba? Gusto ko lang na sana lang I hope so, God willing to, na makabalik siya dito sa ating bansa, di ba? Sa kanyang bansa at mag-enjoy sa kanyang buhay. Alam nyo guys, may kinikilingan ako ha, hindi ako pro Duterte. Pero dahil sa naawa lang ako ngayon sa kalagayan ng ating former President Duterte, bumili ako guys ng ito, pakita ko na sa inyo. Ayan guys, ang ganda. Ang ganda diba? I'm standing for PRD. Pag biniter mo siya ganyan, ang ganda ng t-shirt guys. Thank you for watching and I hope to enjoy this video.